Kabanata 1031. Mamatay. Sa harap ng paglitaw ng mga taong ito, hindi nagbago si Zephyr. Simula nang gamitin niya ang Evil Breaking Eye, naramdaman niyang may mali sa nakapalibot na aura. Mayroong pagbabago-bago ng kasamaan, na tila isang kakaibang pamamaraan ng kasamaan. Sa oras na ito, ang paglitaw ng grupong ito ng mga itim na anino ay nagpatunay din sa paghatol ni Zephyr. Bang! Ang enerhiya ni Zephyr ay parang isang malaking dilaw na kampana, masigla at gumagalaw, at ang sigla ng dugo ay umaagos. Sumuntok siya ng malakas. Habang inilalabas ang tunay na enerhiya, nagsimulang gumalaw ang langit at lupa habang nagtitipon ang walang hanggang banal na kapangyarihan sa kanyang mga kamao. Boom! Kasunod ng pagtitipon ng mga bakas ng kamao, isang haligi ng liwanag na tumilapon sa kalangitan ang marahas na bumangga sa iba't ibang enerhiya sa hangin. Kahit pa magsanib puwersa ang grupong ito ng kakaibang mga anino upang takpan ang kalangitan, masyadong malakas ang suntok ni Zephyr. Naabot na niya ang level 9 agility, na 2 antas na mas mataas kaysa sa level 7 agility. Ang lakas ng kanyang suntok ay sapat na upang gamitin ang kanyang asensya, enerhiya, at espiritu ng sukdulan. Agad-agad, ang mabangis na suntok, na parang isang immortal na banal na monumento, ay direktang palm unit sa lahat ng uri ng enerhiya sa kawalan at lumikha ng isang malaking puwang sa enerhiya ng kawalan sa isang napakalakas na paraan. Ang momentum nito ay hindi nabawasan kahit kaunti. Muli, dahil ang puwang na ito ang sentro, mabilis itong kumalat sa lahat ng direksyon. Sa sobrang lakas nito ay tumama ito sa lahat ng bagay sa paligid. Boom! Dumagundong. Bang! Habang nagbabanggaan sila, 12 ng mga itim na anino ang direktang tinangay ng suntok, kasabay ng sunod-sunod na pagsabog. Kaagad, ang 12 ng mga itim na anino na ito ay napaatras. Masiglang sumasayaw ang kanyang kasuotang pandigma, at ang kanyang mahabang buhok ay kumakaway. Matayog na nakatayo si Zephyr. Tila nahahawakan ang liwanag sa kanyang mga mata. Sumugod siya palabas at bumuo ng 2 matalas na talam, habang mabilis na sumusugod sa kawalan. Gayunpaman, may kakaibang nangyari sa oras na ito. Swoosh! Isang kakaibang boses ang narinig. Bigla na lang, mabilis na nagbago ang mga itim na anino na ito at pagkatapos ay unti-unting naglaho. Anong nangyayari? Kumislap ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird. Gayunpaman, habang bumababa ang boses nito, biglang gumalaw ang figure ni Zephyr at lumipad ng diretso sa isang direksyon. Umalis ka dito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Isang hangin, na parang berdeng jade at salamin, ang agad na umihip at bumuo ng mga alon sa void. Umihip ang malakas na hangin, na nagpapakita ng matalas nitong talam. Isang figure ang biglang lumitaw mula sa isang damuhan. Napakabilis ng figure kaya't bumilis siya sa ere at naglaho na parang multo. Emph! Sumanghal si Zephyr at ayaw siyang patayin. Bakit hindi mo siya pinatay? Habang pinapanood ang mabilis na pag-alis ng figure, hindi napigilan ng Nine Netherbird na magtanong ng may kuryosidad. Ang lalaking ito. Ang mga itim na anino na ipinakita niya kanina ay dapat isang uri ng ancient draconic bloodline. Kakaibang kakayahan sa bloodline. Nakabuo na pala sila ng napakalaking avatar. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinatay ay dahil gusto kong makita kung saan tatakas ang lalaking ito. Dahan-daang sabi ni Zephyr, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kamangha-manghang sinag ng Diyos. Hindi ka naman talaga mukhang bata. Nakakapangilabot talaga. Kapag may nanakit sa isang halimaw na tulad mo, mapapahamak siya ng husto. Habang nakatingin kay Zephyr, kumurap ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird at hindi nito napigil ang mapabuntong hininga. Naunawaan nito si Zephyr. Dahil ang transmitting formation sa trono ng sinaunang palasyo ay minsanan lamang, malamang na ang taong ipinadala ay hindi nag-iisa. Kung mas marami ang mga tao, halata na sila ay nasa iisang koponan. Kabanata 1032. Hinayaan lang siya ni Zephyr na makita ang eksaktong impormasyon. Tama nga. Tumakas siya papunta sa templo. Ang grupo ng mga taong ito ay nasa loob ng templo. Sa tulong ng Evil Breaking Eye, isang mahinang ngiti ang unti-unting lumitaw sa mukha ni Zephyr. Templo. Isang kakaibang hugis ang nabuo sa pagitan ng itaas at ibaba.
Mukha itong parisukat, ngunit sa bawat posisyon, malinaw na mayroon itong kakaibang pabilog na posturya. Ito ay bilog at parisukat. Mayroong isang uri ng masamang aura na dumadaloy pataas at pababa, na parang walang anumang kabanalan sa templo. Sa halip, mayroong isang masamang aura. Ito ang lugar. Sa daan, dumating si Zephyr. Habang nakatingin sa templo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang gusaling nasa harap niya ay tila hindi naman kasing sama ng nakikita sa unang tingin, kundi mas masama dahil sa loob ng templo. Nararamdaman ko na may mahinang espiritu ng isang porma sayon sa templo. Dapat ay may pasukan papunta sa transmitting formation sa loob. Marahil ito ang portal patungo sa ibang mga espasyo. Dahan-daang tumunog ang boses ng Nine Netherbird. Personal na nasaksihan ni Zephyr ang mga nagawa ng Nine Netherbird sa mga porma sayon. Malinaw na hindi simple ang taong ito pagdating sa mga porma sayon at natural lamang na hindi niya pinagdudahan ang mga salita nito. Ngayong nandito na tayo, gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Kumislap ang sinag sa mga mata ni Zephyr, at isang mahinang malamig na aura ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Puno ng malamig na aura ang mukha niya dahil malinaw na naramdaman niya ang isang pamilyar na aura na dumadaloy sa templong ito. Kakakilala lang niya sa ganitong uri ng aura kamakailan lang, kaya natural na hindi niya makalimutan na si Sikong Jiuzi iyon, na iginagalang bilang pinakamalakas na hari. Nasa templo rin ang lalaking ito. Buzz. Habang malalim ang kanyang iniisip, biglang gumalaw si Zephyr. Para bang may mga pakpak sa kanyang likod, bigla siyang naging isang enerhiyang magaan at mabilis na sumugod patungo sa templo. Dumagundong. Parang naramdaman ang aura ni Zephyr, biglang nanginig ang katamtamang laki ng templong ito. Sa isang iglap, isang bugzo ng masamang espiritu ang sumugod patungo kay Zephyr. Humph! Malamig na sumanghal si Zephyr. Kung ibang oto lang iyon, problema iyon. Pero kung espiritu ng Diablo iyon, wala na sana siyang pakialam doon. Kumislap ang evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay, at biglang kumalat ang isang masamang puwersa. Sa harap niya, tila may matalas na talam na tumataas sa hangin. Ito ay lubos na banal at bigla itong lumipad pabalik-balik. Boom! Ang walang hanggang demonic energy ay umunlad na sa sukdulan, na bumubuo ng 12-dosenang itim na demonic shadows. Parang mga ahas na lumulunok at humihinga ng palabas, sumugod sila patungo kay Zephyr. Ngunit sa isang iglap, nang makasalubong nila ang divine energy mula kay Zephyr, sila ay nadurog sa mga piraso. Nang walang anumang pagtutol, sila ay direktang napigilan. Lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao na kayang pumatay ng masasamang espiritu ang evil breaking eye. Dahil dito, nagkaroon si Zephyr ng kakayahang lumaban sa masasamang martial artist sa mas mataas na antas. Masasabing sa mga ekspertong nakapasok sa Immortality Secret Land, maaaring walang sino man ang makakaabot sa antas ni Zephyr at madaling makakayanan ang enerhiya ng mga demonyong ito. Boom! Tumawid ito sa kalangitan. Mas bumilis pa ang figure ni Zephyr. Matapos mawala ang enerhiya ng demonyo sa isang iglap, pumasok siya sa templo. Kabanata 1033. Totoo nga, pagpasok nila sa templo, isang malakas na aura na uhaw sa dugo ang mabilis na lumawak. Ito ay medyo mayaman, na naaayon sa orihinal na hula ni Zephyr. Gaya ng inaasahan, ang templong ito ay walang kahit kaunting diwa ng katwiran at kabanalan. Sa kabaligtaran, ito ay may taglay na malakas na masamang espiritu. Emph! Kumalat ang banal na aura sa paligid niya, at tila lumulunok at nagbubuga ang masamang kapangyarihan ni Zephyr. Hindi siya kayang lapitan ng masamang uhaw sa dugong aura sa paligid niya. Magwala. Matapos maitaboy ang lahat ng masasamang bagay, itinoon ni Zephyr ang kanyang pansin sa templo. Mukhang maliit ang buong templo, ngunit sa katunayan, ito ay isang ganap na kakaibang mundo sa loob. Sa loob ng templo, lahat ng uri ng tekstura ay lumulutang na parang pumasok sila sa isang mahiwagang mundo. Ang mga teksturang ito ay walang alinlangang mga porma sayon o ilang sinaunang paraan. Kapag pinagsama-sama, nagbibigay ang mga ito sa mga tao ng isang malaking pakiramdam ng kakaiba at krisis. Siguro may nakatagong kakaiba sa loob. Kumikinang sa interes ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird habang dahan-dahan itong nagsasalita.
Ang matandang magnanakaw na ito na walang kamatayan ay may kakaibang ugali at napakakuripot. Kung hindi lang dahil sa pag-iwan niya ng isang bagay para sa kanyang mga inapo, hindi sana siya naglaan ng ganito kalaking pagsisikap dito. Masyado siyang kuripot, kaya lagi niyang gustong itago ang lahat ng uri ng kayamanan gamit ang lahat ng uri ng makapangyarihang sinaunang porma sayon o mag-set up ng lahat ng uri ng mapanganib na paraan para protektahan ang kanyang mga kayamanan. Nakakatakot ang aura dito, at ginamit pa niya ang sinaunang templo bilang panakip para itago ang templong ito. Malinaw na ang mga kayamanan sa loob ay pambihira. Tumango si Zephyr, at medyo nag-init ang kanyang mga mata. Kung totoo ang sinabi ng Nine Netherbird, mabuti rin iyon para sa kanya. Mas maganda ang mga bagay dito, mas maraming kayamanan ang makukuha niya. Swoosh! Sa oras na ito, isang kakaibang pagbabago-bago ang biglang lumitaw. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay napakatindi at kakaiba. Isang mahina at malamig na aura ang lilito nang walang nakakapansin. May tao. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay kumalat mula sa isang lagusan sa templo. Ang loob ng templo ay puno ng mga pasilyo at daanan, na tila isang labirinto, kaya hindi alam ng mga tao kung paano ito mahahanap. Gayunpaman, nang maramdaman ni Zephyr ang aura sa sipi, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang ang aura na ito ay ang taong iyon. Maaari kayang nandito rin siya. Habang malalim ang kanyang iniisip, mabilis na gumalaw ang figure ni Zephyr at walang pag-aalinlangang sumugod sa isang pasilyo. Klang! Sa kaibuturan ng daanan, may mga alon ng malalakas na tunog ng pagbagsak na lumalabas. Pagkatapos, dalawang figure ang naglalaban-laban sa mga itim na figure. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa enerhiya, makikita ang anyo ng dalawang grupong ito. Ang dalawang figure sa kanila ay parehong mga binata. Ang isa sa kanila ay may ordinaryong mukha. Kung siya ay itatapon sa karamihan, maaaring walang makaalala sa kanya. May hawak siyang punyal. Ang punyal ay madilim na parang bula, may dalang bahagyang lamig. Habang iwinagayway ito ng kanyang kalaban, bawat galaw ay nagdudulot ng mga bitek sa espasyo. Kung tungkol naman sa kabilang tao, ang kanyang mahaba at gininto ang buhok ay sumasayaw sa hangin. Isa rin siyang binata. Ang 10 daliri ng kanyang kalaban ay kasenputi ng jade at sibuyas. Ang kanyang dalawang kamay ay bumubuo ng isang selyo, na naglalabas ng isang marangel na madilim itim na puwersa. Kabanata 1034. Ang ganitong uri ng puwersa ay nag-cross sa isa't isa, na bumubuo ng maraming kadena. Malinaw na nagtutulungan ang dalawang ito. Habang nagtutulungan sila, pareho nilang inatake ang mga itim na figure sa kabilang panig. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Nakasuot sila ng itim na baluti at may hawak na malaking espada. Sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanilang mga kamay, nabuo ang mga patong-patong ng makapal at mabigat na enerhiya. Sa makatuwid, kahit na ang dalawang binata na ito ay mukhang makapangyarihan at pambihira, nagsimula silang umatras ng hindi namamalayan sa harap ng baliw na pag-atake ng itim na anino na ito. Malinaw na wala sila sa magandang sitwasyon noon. Swoosh! Habang ang dalawa ay baliw na umaatake, isang tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kumislap ang figure ng isang tao, medyo maamo ang kanyang mukha. Nakadilat at nakapikit ang kanyang mga mata, at may dala itong mga hibla ng kakaibang liwanag. Isang kakaibang itim na ibon ang nakahiga sa kanyang balikat. Sa kakaibang kombinasyong ito, sino pa kaya ito kundi sina Zephyr at ang Nine Netherbird? Nagbago ang ekspresyon ng dalawang binata nang maramdaman nilang may sumulpot. Gayunpaman, nang makita ng binata na may hawak na punyal ang hitsura ni Zephyr, halatang hamupa ng husto ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pumunta ka rin dito. Gulat na gulat siya nang tumingin kay Zephyr. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Habang nakatingin sa binata, sabi ni Zephyr nang may bahagyang ngiti. Siyempre, kilala niya ang binata na ito. Si Ying Jiu iyon, na nakilala niya sa sinaunang kaparangan, at ang kanyang lahing dark shadow ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Zephyr. Kahit nag-away na silang dalawa noon, wala silang kahit kaunting alitan. Bukod pa rito, maganda ang impresyon ni Zephyr sa lalaking ito. Gayunpaman, naging mausisa si Zephyr kung anong klaseng disipulo ng academy ang lalaking ito.
Paano siya napunta sa Immortality Secret Land na ito? Dumagundong. Pagkalabas pa lang ni Zephyr, biglang naramdaman ng mga nakabaluti na figure ang presensya ni Zephyr at agad na nagbigay ng uhaw sa dugong aura. Isang higanteng espada ang humampos sa kawalan at marahas na itinutok patungo kay Zephyr. Malinaw na mayroong kakaibang masamang aura sa higanteng espada, na parang nabulok na bahagyang nagpakunot ng noo kay Zephyr. Boom! Kumislap ang anino ng kamao. Hindi nag-atubiling umatake si Zephyr sa harap ng kakaibang itim na figurang ito. Boom! Hindi kailanman natakot si Zephyr sa harap ng ganitong masamang enerhiya, at gustong-gusto pa niya itong salubungin. Habang kumakalat ang kanilang sariling kapangyarihang Sum-Iron ng kasamaan, agad na kumaway ang mga kamao ni Zephyr at nag-iwan ng mga marka ng kamao. Habang natatakpan ng mga marka ng kamao ang hangin, ang malakas na puwersa ay agad na nabaligtad na parang araw na natutunaw sa nyebe matapos makasalubong ang higanteng espada ng kalaban. Umuungol. Dahil sa kapangyarihang panlaban sa kasamaan ni Zephyr, ang itim na anino na umatake ay agad na nagpakawala ng isang walang kapantay na mapanglo na ungol. Ito ang Undying Puppet ng Undying Army, isa sa mga pinakakasuklam-suklam na kasanayan ng matandang magnanakaw. Umalangaw sa puso ni Zephyr ang boses ng Nine Netherbird. Ang hukbong walang hanggan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Sa sandaling ito, isang malamig na sun goat ang lumabas mula sa bibig ng binata sa tabi ni Yingju. 10 beses na nagutos ang binata, na parang tinutugtog niya ang sitare gamit ang kanyang malajade na mga kamay. Ngunit sa isang iglap, isang walang kapantay na kapangyarihan ang dumaloy patungo sa grupo ng mga itim na anino. Kabanata 1035. Boom! Isang napakalaking maringal na aura ang lumabas mula sa katawan ng binata na may gininto ang buhok, na para bang isa siyang kataas-taasang hari. Sa loob ng kanyang katawan, ang mga sinag ng madilim na liwanag ay bumuo ng isang walang hanggang banal na kariktan na biglang pumihil sa kanya. Habang kumikislap ang mahinang liwanag, tila ito ay bumuo ng isang itim na talon at walang awang tinakpan ang lugar. Saan man ito magpunta, tila natunaw ang mga orihinal na puppet. Sumabog ang mga alon ng itim na demonyong chi mula sa kanilang mga katawan at direktang sumabog ang kanilang mga katawan. Instant kill. Pinatay niya ang puppet ng mga undead ng Undying Army sa isang suntok lang. Malinaw na matapos makita ang atake ni Zephyr, determinado siyang lumaban para sa kalamangan. Ang aura ng kadiliman. Nang maramdaman ang aura ng binata na may gininto ang buhok, bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr. Masyado siyang sensitibo sa aura ng kasamaan martial arts cultivation. Madilim at masamang aura iyon. Ang aura ng binata na may gininto ang buhok ay parang sa isang hari ng demonyong enerhiya, patungo sa madilim na pagbabago-bago. Ikaw. Hindi inaasahan ni Yingjiu na biglang aatake ang binata na may gininto ang buhok. Hindi maiwasang magbago ng bahagya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malinaw na ang atake ng binata na may gininto ang buhok ay higit pa sa kanyang inaasahan. Emph. Kilala mo ba ang taong ito? May arrogant ang binata na may gininto ang buhok. Habang iminumula at ipinipikit niya ang kanyang mga mata, may mga bakas ng itim na liwanag na umiikot sa mga ito. Tumingin siya kay Yingjiu at nagtanong ng walang pakialam. Oo, nakilala ko na siya dati. Napakalakas niya. Seryosong sagot ni Yingjiu. Malinaw na naramdaman ni Zephyr na nakatayo roon na kakaiba ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Kung ito ay isang pakikipagtulungan, hindi ito mukhang isang pakikipagtulungan. Kung ikukumpara sa kooperasyong ito, mas katulad ito ng relasyon sa pagitan ng isang nakatataas at isang nasasakupan. Lalo na sa ipinakitang kilos ni Yingjiu, tila mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagpakita siya ng malaking respeto para sa binata na may blonde na buhok. Bata-batang Panginoon, mabuti pang huwag mong ilantad ang iyong sarili. Total, hindi naman natin ito teritoryo. Habang nakatingin sa binata na may blonde na buhok, muling nagsalita si Yingjiu. Sa tono niya, hindi na ito isang diskusyon, kundi isang nagmamakaawa na tono. Lalong nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Zephyr. Kung tungkol naman kay Yingjiu, mayroon siyang pambihirang lahi ng Dark Shadow at may lubos na kakayahan. Sa oras na ito, mas malakas pa siya kaysa noong huling beses na nakita niya ito.
Sa oras na ito, mas malakas pa siya kaysa noong huling beses na nakita niya ito. Malinaw na ang kanyang cultivation ay nasa kalahating hakbang na patungo sa espiritu. Hindi maiwasan ni Zephyr na magtaka kung sino ang binatang ito na may gininto ang buhok. Swoosh! Parang naramdaman niyang pinagmamasdan siya ni Zephyr, biglang gumalaw ang mga mata ng binata na may blonde na buhok, at isang pares ng mga mata, na kapareho ni Zephyr Khan, ay biglang kumislap na may dalawang kakaibang pulang ilaw. Anak, anong tinitingnan mo? Kahit kilala niya si Yingjiu, hindi siya si Zephyr. Lubos na magalang si Yingjiu sa binata na may gininto ang buhok na ito, na siyang gawain niya. Nang mapansin ang inaasal ng kabilang panig, malamig na tumawa si Zephyr. Biro naman. Handa akong tumingin. Wala kang pakialam dyan. Ikaw ay naghahangad ng kamatayan. Biglang lalong nanlamig ang mukha ng binata na may gininto ang buhok. Ang kanyang mga kamay, na mas maganda pa kaysa sa dalaga, ay biglang umangat at akmang aatake na. Malamig na sumanghal si Zephyr at biglang sumabog ang kanyang aura. Sa oras na ito, hindi maiwasang magpakita ng pagkabalisa ang mukha ni Yingjiu. Maaaring hindi alam ng iba ang tungkol kay Zephyr, ngunit noong nasa sinaunang kaparangan siya, nakipaglaban na siya kay Zephyr dati. Noong panahong iyon, mas mahina si Zephyr kaysa ngayon.